Mga kapatid, sa ating panagpagdiriwang nito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kani-kaninang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya David de la Cruz, Cecilim Rivera, Rosemar Pamin, Ana Maritiu, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at Chi Magdaraog, Michelle Esteban, Nante at Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, June at Soria de Rosario, Elma Ecuador, Jean Silungan, Noel Jenny Galvez, Dr. Marot Marito Nentino, Dr. Betsaida Banaag, Ana Carmela de Guzman, Vidal at Marieta Quirol, Ricky at Avic Magpo, Celia M. San Felipe, Edgardo at Aida Punanan, René David de Leon, Bel Arcagatin, Alicia Arcega Viacrucis, Antonio at Evelyn Salazar, Celi Silin Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Larry Teresa at Ramon Valenzuela, Marlo at Mary Grace Riano, Jana Teresita Hedelun, Antonio at Victoria Sanchez, Christopher at Janet Lo, Mila Ligonong, Janet Di Pascual at hindi ng ADB Community, Reverend Father Rubino Bensulit, Bishop Dennis Villarojo, Wilfredo Cristina Pascua, Juliet Herrera, Dardia Gemma Riogelon, Mendoza at Manaloto family, at hindi para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council 6737 ng Bustos, Bulacan at ng Catholic Women's League ng Lawak, May Kawayan, Bulacan, Hospicio de San Juan de Dios, Tito Karen Berel de Dios, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan, at ng Barangay Cambao, Bustos, Bulacan, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office and PMO, Edwin at Josie Lazaro, J. Alcuino, Janus Padlan, Zana Elise Padlan, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marfil, Deo Celestina Tiu, Architect Bernard at Eden de Guzman, Adriano Sanchez, Camila Lazaro Aquino, Bing Villanueva, Nick at Evelyn Riera, Arman at Imi Isma, Rowena Viliedo, Jen Tamani, Josie Villantes, Juna Doris Villarera, Yolanda Basihan, Gaspar at Susan Lumaday, Denise G. Munag, Amy Ferry Manalo, Gima Jolenengen, Emelita de la Cruz, Reynante Labaw, Ivy Lorraine, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Raunay Secretarina Monera, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Ivon Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Ardelia Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayimbong, Nueva Vizcaya, Brigino Hospital, Skyline Hospital at Qualimen Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gayon din ang mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Alan Casuyon, Estelita Mendoza, Arlene Manaloto, Gemma Lipon, Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Imaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Aris Ann San Miguel, Jose Ina, Timoteo Orihuela, Capistrano Montenegro, Samantha Osea, Jojit Santiago, Marian Maravilla, Cielo del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Adriano Santos, Lito Soriano, Enrico Villanueva, Benjamin Valerio, Mark Joseph Bernardino, Dr. Benjamin Miranda Jr., Lucy Lita Paming, Renel Niño Laguador, Minda Saison, Rami Manaag, Feli Victoriano, Dolores Rojero, Reggie Garcia, Sam Ingal, Dr. Harold Ramil, Neil Francis Navarro, Dave Mark Cruz, Jet Marcelo, Ricardo de la Ubenia, Alvin David, Vladimir Pillejera, Edwin at Aida Gumapas, Maria Victoria P. de Rosario at pamilya. Para sa karawan nina Asuncion Bernardo, Edgar Flores, Astrid Bana, Angelo Penafiel, Dixie Martinez, Fernand Dialca, Raymart Mercado, Maricruz, Emma Bunag. Para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Robert, Antonina, Kikuyo Iwata, Ricardo Ceredonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Tanasia, Nestor, Maria Teresita, Emma Concepcion, Jaime,
Domingo Maximina Alejandro Enriqueta Bran Angelo Maricel Jose Teodora Romeo Felino Pedro Felisa Lucida Justin Roy Sofia Domingo Rosa Jocelyn Daisy Romero Jose Ricardo Maria Antonia Maria Mercedes Mark Marlene Agustin Felicidad Magdalena Jose Pepito Anthony Malu Nemesio Cesar Minerva Rinaldo Dennis Remedios Alberto Belenchito Marjiwil Purificacion Mario lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi naman namaya pa mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kanin ng angkan ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaling Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kawan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nagaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, dinilinga po ang magwalang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Bumili ka ng mga damit panloob na lino at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya't bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ng Panginoon at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ang Panginoon. Pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang ruwang sa bato. Ginawa ko ang iniutos sa akin ng Panginoon at pagkatapos ako'y umuwi. Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang itinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ko ang damit na sa aking pinagtaguan. Ngunit sila na ito at di na pakikinabangan. Muling nagsalita ang Panginoon. Ganyan ang gagawin ko sa palalong Huda at Jerusalem. Sila hindi sumunod sa mga utos ko. Lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan, kung paano kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob. Gayon din ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Huda na sila'y mahigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang at sa gayo'y papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay pinaligdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinaligdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil. Sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y hinsang laing masama, mga anak na suwain. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapalibog ho nila ako ng sambay nila yung hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibugin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhagang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at tumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, ano pat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na ninihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito pamatupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ko sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga, ihayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang likhain ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pong mabuting balita ay ating natunghayan ang muli ay pagpamoso o kilalang kilala na talinhaga ng ating Panginoon ukol sa butil ng mustasa at hindi sa inihalo na lebadura upang nang sa gayon ay umalsa ang buong masa. Kaya nga po ipinagpapahayag lamang sa atin kahit ng pinakamaliit ay malaki ang nagagawa kapag ito ay bigyan ng pansin pagdating ng panahon. Kaya nga po kahit ang pinakamaliit na butil pagdating ng panahon ay nagiging pinakamalaki sa iba pang mga gulay o mga halaman kagaya ng butil ng mustasa. Kahit ang pinakamaliit na lebadura kapag ito'y nahalo sa takal ng harina, ito'y nagiging maalsa at nagpapaalsa sa buong masa. Kaya nga po sa buhay po natin, walang sinasantani ang ating Panginoon. Kaya hindi po pwedeng sabihin naman, ako'y mahirap lamang, wala akong magagawa, hindi ako makapaglilingkod. Ako'y maliit lamang, hindi ako makapaglilingkod sapagat hindi ako makapangyarihan sa mata ng lipunan. Ako'y walang sinasabi sa lipunan, kaya nga hindi ako makapaglilingkod sa Diyos at sa aking kapwa. Kaya isipin po natin, kahit ang pinakamaliit, ang pinakasimple, ang pinakapayak, kahit ang pinakamahirap, kahit ang tinitingnan natin na tinapagawa ng magagawa sa kanyang paningin, pwede siyang gamitin ng ating Panginoon upang siya man ay makapaglingkod at maging tagapagpaalsa ng masa ng ating Panginoon, maging tagapagpalakas ng pananampalataya ng kanyang kapwa. Kaya nga po mga kapatid sa ating pong diocese, kapag po meron pong pagkakataon na yung pong ibang mga kapatid natin ay naaanyayahan bumasa. Kuminsan mga kapatid, yun po yung pinapaalala natin sa ating mga tagapaglingkod sa banal na liturya, lalo na sa mga lektor at commentator, na yung po bang kapag po sila nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, di lamang binabasa, kundi pinapahayag, ito'y inilalahad. Kaya nga po kapag po maganda yung pagkakalahad, nagiging maganda rin yung pagtanggap ng mga tao sapagat nauunawaan ng malinaw. Subalit mga kapatid, kuminsan, kung sino pa nga yung mga mayroong boses, kung sino pa nga yung may kakayanan, sila pa yung di naghahanda. Samantalang meron naman, sila yung mga tila baga hindi makapaglilingkod, pero magugulat tayo, nakapaglilingkod din pala. Nagagamit din ng ating Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Kaya nga po mga kapatid, kadalasan kapag po merong magbabasa o maglalaan ng salita ng Diyos, ano yung madalas na nire-require ng marami? Ano yung madalas na inaasahan sa kanila? Unang-una ay talaga namang maganda ang tinig na mabasa ng malinaw yung kanyang binabasa o inilalahad at hindi naman yung kanyang boses ay tama lamang ang lakas. Kaya hindi masyadong malakas na nakabibingi para doon sa mga nasa harapan, hindi rin masyadong napakahina na hindi na ito naririnig ng mga tao sa gawing likuran. Kaya nga po, kapag po magbabasa o maglalahad, siyempre mahirap pong mabasa yung babasahin o yung ilalahad kung hindi naman nakikita ng malinaw. Kaya yung iba, mga kapatid, ano yung paalala? Yung po bang kapag malabo na ang mata, maging realistic na tayo. Pag malabo na mata mo, huwag ka na masyadong magpa-baby pa, nakala mo kay bata pa. Magsalamin ka na kung kinakailangan, no? Para makita mo ng malinaw. Kapag po halimbawa naman, ay talaga namang
yung mga letra ay nahihirapan kang bigkasin o basahin yung mga salita, pinag-aaralan. Kaya nga po mahirap basahin kasi kapag ka po mali ang tingin mo, mali na rin ang basa. Pero kung titignan po natin mga kapatid, sa diocese natin, hindi lamang po yung mga may malinaw na mata ang ginagamit ng Panginoon para maglahad ng salita ng Diyos. Sa diocese po natin, meron po tayong mga lektor na tinatanggap na merong kapansanan. At ano po yung kapansanan ng iba? Yung iba po bulag, pero nagiging lektor. Bakit? Nakapagbabasa pa rin ng salita ng Diyos. Ang ginagamit ng pagbasa, hindi yung kanyang mga mata, kundi ang ginagamit niya ay yung pagkapa sa letra sa pamamagitan ng kanyang kamay. Iba man yung ginagamit ng teksto sa pagtitipid para sa mga may kapansanan, para sa mga kapatid natin na bulag, subalit kahit sa ganung paraan, ginagamit siya ng Diyos para makapaglahad ng salita ng ating Panginoon. Kaya kung titignan natin, para siyang butil ng mustasa, para siyang libadura, maliit lamang sa paningin ng iba sapagkat may kapansanan, pero yung pala, nagiging pampalsa ng masa, nagiging mayabong pala kapag natanim ng mabunga doon sa lupa. Kaya kung titignan natin mga kapatid, kahit ang mga may kapansanan, ginagamit ng ating Panginoon. Kaya nga po, kahit ang bulag, ginagamit para maging lektor at commentator. At sa diocese po natin, di lamang po mga bulag ang nagagamit para maglahad ng salita ng Diyos. Meron po tayong mga lektor, may kapansanan din. O ang tawag natin sa iba, hindi po disabled, kundi differently abled. Ibig sabihin, hindi talaga sira, kundi meron siyang ibang kakayanan na hindi kaya ng iba. Kaya po sa diocese natin, meron din po tayong mga lektor at commentator na pilay. Yung po bang may kapansanan doon sa kanyang lower body. Pero mga kapatid, pagdating naman po kasi sa pagbasa, bagamat marami sa atin na naghahanap na sana pag naglakad maayos, pero kahit may kapansanan, nagagamit pa rin ng Diyos. Bakit? Kasi may kapansanan man, ang importante naman, nagagamit niya yung kanyang mata, nagagamit niya yung kanyang bibig para ilahad ang salita ng Diyos. Kaya hindi hadlang ang kapansanan para nang sa gayon, makapangikot tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po yun yung nakapagtataka kung sino pa yung kilala natin o inaakala natin na may kapansanan, sila pa yung masugi na maglingkod sa ating Panginoon. Samantala yung iba, ang lakas-lakas ng katawan, may panahon naman, may pagkakataon naman, meron namang kakayanan, pero sila pa yung tumatanggi at umaayaw maglingkod sa pamamagitan ng ating simbahan. Kaya nga po mga kapatid, tayong lahat ay po pwedeng gamitin ng ating Panginoon para palakasin ang pananampalataya ng ating kapwa kung tayo lamang ay makikipagkaisa sa iniaatang sa atin na misyon ng ating Panginoon. Walang maliit, walang malaki sa mata ng ating Panginoon. Lahat ay pwedeng gamitin ng ating Panginoon para akay ng bawat isa patungo sa kanyang kaharian. Kaya nga po kung tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, huwag na tayong tumalikod, huwag na tayong tumanggi. Kung kaya lamang din natin, kung may panahon lamang din tayo na pwede natin ibigay sa ating Panginoon, sana ipagkaloob natin ito ng bukal sa ating kalooban, nang sa gayon tayo mismo ay maging kasangkapan ng ating Panginoon para ang ating kapwa ay mapalapit sa ating Panginoon at lumakas ang kanyang pananalig. Nang sa gayon tayong lahat ay magkaakayan, hindi patungo sa kasamaan, kundi patungo sa kabutihan ng buhay na nilalayo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos, sumali sa mapagpakumbabang loob na panalangin, lumalapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na palalimin pa ang ating pananampalataya. Kaya sa bawat pananambita ng ating po itutugon, Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga Kristiyano at lahat ng nagpapahayag ng pananalig kay Kristo naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya.
Ang ating personal na pananampalataya naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pagsandig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, sumundan nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nanlamig sa pananampalataya at nawalala ng pag-asa at puno ng pag-aagam-agam, naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, sumundan nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nagdurusa naway patuloy na manalig sa Diyos sa gitna ng hindi magandang kalusugan at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa, naway tanggapin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ama naming Diyos, batid namin wala kaming magagawa kung aasa lamang kami sa aming sarili. Tulungan mo nawa kaming matibay na kumapit sa iyo sa pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-ahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang alay na sa iyo nagmula at kay aming inianda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong pag-ingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang na magbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansilukob, kaya't pinabuti niyang siya'y panganak nang di rin bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa lagi ng imbing kamatayan kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagdadalas sa akin.
Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Dineris naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulingin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasaraw sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nasala kapanan. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami hintulot sa tukso, at yayaho kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Nag-aalis ng mga kasalanan sa lugar, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lugar, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanya ang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako.
ng Catholic Bishop Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawat at watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway na hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng infeksyon ng mga natutuno ng mga paggamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Dinadalangin namin na aming mga lingkod-bayan ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na walang sakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapat na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat namin mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang wala at mga lalong nangangailangan ng sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-aari ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkalo mo ito'y magdulot ng pagunlad sa ikinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.